Gawin mo to para hindi na masira ulit ang inyong electric kettle. Siyempre, susubukan po natin yan. Meron tayong tubig. Okay, so bali, ito po ay bubuksan ko muna para may idea po kayo yung ginawa ko po dito. Meron tatlong tornilyo yan, alisin mo lang. Yan, nasisira po yung ganitong klaseng electric kettle kasi nga po, plastic yung nasa ilalim niya. 'Di ba? May plastic po 'yan sa ilalim. Pinapatong 'yan, 'di ba? Kasi nga po ay mabilis uminit 'to, tapos sobrang init kaya nasisira yung kanyang ilalim. Okay? So bali ito na po mga ka-repairman, ipapakita ko na maayos sa inyo. Ito po yung dalawang wire na 'yan. Nagbutas po ako diyan. 1, 2, pumasok po sa loob. Tapos ito yung ayan, ito po siya. Yung ginawa natin, no, para mas malinaw, ipapakita ko na maayos. Ito pong isang wire na yan, ay, dali, para mas maliwanag. Yan, kasi paikot-ikot siya. Ayan. Ayan po, no? Itong wire na to, yung isang wire na yan, nagpunta po sa switch. Ayan po. Pumasok po dito. Ayan. Tapos, ito naman wire na yan, yung isa na yan, ay nagpunta po dito. Ayan po. Pwede nyo screenshot para hindi kayong malito. Ayan, alisin ko yung ilaw para hindi kayong malito, no? Ayusin natin yung pagkaka-wiring. Ayan, ayan, no? Ito po yung ilaw niya. Ayan, no? So, ganyan lang po yung ginawa ko, mga repairman. Pwede nyo screenshot para hindi kayo mahirapan. Ayan po. Okay. So, ganoon lang po, no? Ngayon, subukan na natin. Kita nyo naman, walang catch yung video, no? Tignan natin kung mag-automatic pa rin. Kasi nga po, yung nasa ilalim nun, ay yung po yung nag-automatic, yung plate na yon yung inalis natin. Pero, ito po ay nasubukan ko kanina, nag-automatic naman po siya, no? Pero, kahit nag-automatic po siya, kahit na kusa siya mag-off yung kanyang switch, ay kailangan pa rin bantayan or bantayan, no? Kasi lahat ng appliances na umiinit, kapag po ginagamit ito ng mga rice cooker, electric kettle, kahit na hindi pa na-repair yan, kailangan nyo pong bantayan. Okay? Kasi nga po umiinit. Huwag nyo pong iwanan kahit na hindi pa na-repair. Okay? Okay, marami na pong gumagawa ng ganito mga repairman, no? Kumbaga, na-explain ko lang ng maayos sa inyo. Okay, sa YT, marami nang gumagawa ng ganito. Okay, so busan ko ng tubig. Wala pong tubig yan, busan ko. Ayan, tapos ito yung ating plug. Ilagay na po natin. Okay, so wala mo nang iilaw yan kasi nga po naka-off pa siya. Ngayon, on na natin. On natin, 1, 2, 3. Ayan po, may ilaw. Off ko ulit. On ko. Ayan, may ilaw. So ngayon, tingnan natin kung mag-automatic. Kung mag-off ba to, kailangan mag-off yan tsaka yung ilaw. Okay, so alisin ko yung ilaw ng shop natin. Ayan, para kitang-kita nyo, mag-off yung ilaw na yan. Tayo po kasi malinaw po yung demo natin, no? Kaya nagustuhan tayo ng ibang followers natin. Iba talaga kapag na-share mo ng maayos ang inyong tinuturo. Ayan, kumukulo na, oh. Kailangan mag-off yan. Ayan, mga ka-repairman, no? So, nag-off yung switch, nag-off yung ilaw, ibig sabihin hindi na po yung kumukonsumo. Okay, nag-automatic pa rin po. Pero ulitin ko lang, kahit nag-automatic po yan, kailangan nyong bantayan.